Senyora, pasensya na po pero decline po ang card ninyo. Naka-report po itong nanakaw at naka-hold ang inyong account. Ang mga salitang iyon mula sa manager ng isang sikat at pinaka-eksklusibong luxury boutique sa Bonifacio Global City ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa napakatahimik at mabangong silid. Tumigil ang malambing na classical music na tumutugtog sa background. Nakatayo siya doon, ang biyenan kong si Mama Carmen, hawak-hawak ang itim na credit card ko na parang biglang naging isang piraso ng nagbabagang uling na sumunog sa kanyang palad. Ang kanyang ngiti, na kanina lamang ay abot hanggang tainga habang nagmamayabang sa mga empleyado, ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng matinding pamumutla, pangangatog ng mga tuhod, at panginginig ng kanyang mga labing na kulayan ng mamahaling lipstick na binili ring gamit ang pera ko. Sa kanyang tabi, ang hipag kong si Isabel ay mahigpit pa ring nakayakap sa 3 Hermes bags na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Nanlalaki ang mga mata ni Isabel, tila isang batang inagawan ng matamis na candy, hindi makapaniwala sa katotohanang biglang sumampal sa kanilang pagkatao. Kanina lamang bago ipinasok ang card sa makina, pakiramdam ng mag-ina ay sila ang mga reyna ng buong Pilipinas. Inaalipusta nila ang mga sales lady, pinapatapakan ang kanilang mga maruruming sapatos sa mamahaling sofa ng butik, at naguutos na parang mga diyosa na dapat sambahin at luhuran. Ngayon, ang mga matang kanina'y nakayuko sa kanila dahil sa takot at paggalang sa peking yaman nila ay nakatitig na ng may halong pagtataka, pagdududa at malinaw na pandidiri. Anong nanakaw? Sira ba yung makina nyo o baka naman hindi kayo marunong gumamit? Black card yan ng manugang ko. Walang limitasyon ang card na iyan. Baka bilhin ko pa itong buong tindahan ninyo. Bulyaw ni Mama Carmen. Pilit niyang tinatago ang matinding kaba at kahihiyan sa likod ng kanyang pagtataray, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagtataksil sa kanyang pagpapanggap. Ngunit ang manager, na kanina'y halos magpakumbaba hanggang sa sahig sa sobrang pag-aasikaso, ay nanigas ang ekspresyon ng mukha. Humakbang ito paatras, formal na inilagay ang mga kamay sa likuran at iniwasan ang pilit na pag-abot ni Mama Carmen sa card. Dahan-dahan nitong kinuha ang radyo na nakasabit sa kanyang tagiliran. Ang malamig at propesyonal na tawag sa mga gwardiya ng mall ay pumunit sa naiwang katahimikan ng silid, isang hudyat na tapos na ang maliligayang araw ng 2 babaeng ito. Habang pinapanood ko ang lahat ng nakakapanindig balahibong eksenang ito mula sa isang nakatagong live feed sa screen ng laptop ko sa aking malamig at madilim na opisina, isang pamilyar ngunit mapait na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa aking mata, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding ginhawa ng isang taong matagal na nakulong sa kadiliman. 3 taong pagtitiis. Pag-iyak ng tahimik sa gitna ng gabi hanggang sa mamanhid ang aking mga mata at paglunok ng lahat ng lason at pang-iinsultong ibinato nila sa aking pagkatao at dangal. Ngayon, nagsisimula na ang tunay na paniningil. Bumalik ang aking isipan sa eksaktong 3 araw bago ang tagpong ito. Ang araw na tuluyang pinatay ng pamilyang ito ang anumang natitirang butil ng pagmamahal, pasensya at respeto sa puso ko. Pagod na pagod akong umuwi noong hapong iyon galing sa isang maghapong sunod-sunod na meeting sa mga dayuhang mamumuhunan. Masakit ang aking ulo, kumikirot ang aking mga binti sa maghapong pagtayo, suot ang matataas na takong at ang tanging gusto ko lamang ay ang makauwi sa aking sariling bahay. Gusto ko lang sanang magpahinga, isubsob ang aking mukha sa malambot na unan, yumakap sa asawa kong si Mateo, at makalimutan ang lahat ng bigat at stress na pasan-pasan ko araw-araw para mapanatiling buhay ang aming negosyo. Ang bahay na ito na naipundar ko mula sa sarili kong pawis, dugo at mga gabing walang tulog ang tanging pahingahan ko sa magulong mundong ito. Pero pagbukas ko pa lang ng mabigat na pinto ng aming sala, sumalubong na agad sa akin ang matapang at nakakahilong amoy ng murang pabango na alam kong hindi akin. Parang may mabigat na batong dumagan sa aking dibdib nang makita ko ang kalagayan ng aking tahanan. Kahalat ang mga balat ng sitsirya at mga buto ng manok sa mamahaling puting sofa na binili ko pa sa Italia.
May basag na baso ng red wine sa sahig at ang mantsa nito ay unti-unting kumakalat sa mahalon kong carpet na tila isang sariwang dugo. Kumabog ng mabilis at malakas ang aking dibdib. Pinagpawisan ako ng malamig. Binitawan ko ang aking bag at mabilis na tumakbo paakyat sa hagdan patungo sa aming kwarto. Ang aking walk-in closet, ang tanging lugar na itinuturing kong sagradong santuwaryo sa bahay na iyon, ay parang dinaanan ng malakas na buhawi. Nakahandusay sa maruming sahig ang paborito kong puting silk dress. Hindi ito simpleng damit lamang. Ito ang damit na suot ko noong unang anibersaryo namin ni Mateo. Isang alaala ng panahong akala ko ay totoong minamahal niya ako. Ngayon, may malaking mantsa ng pulang alak sa mismong dibdib nito, tila isang sugat na malalim at dumudugo. Ang mga sapatos kong iningatan ko ng ilang taon at pinunasan ko pa tuwing linggo ay nakakalat na parang mga basahan, at ang maliit na bakal na kahon sa loob ng aking drawer kung saan ko itinatago ang aking emergency cash ay nakabukas at simot na simot. Wala ni isang sentimo ang natira sa 50,000 pisong nakatago roon. Bago pa man ako makasigaw sa sobrang galit at sakit, bumukas ang pinto ng aking sariling banyo. Lumabas mula roon si Isabel. Suot niya ang aking bagong silk bathrobe, basa pa ang kanyang buhok at tumutulo ang tubig sa aking malinis na sahig at may hawak siyang baso ng paborito kong alak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, umirap at sumimsim sa baso. Wala sa kanyang mukha ang kahit anong bakas ng hiya, pagsisisi o kahit katiting na paggalang sa may-ari ng bahay na kanyang nilapastangan. Oh, Ate Clara, andito ka na pala. Nakahiram ako ng ilang gamit ha. Ang init kasi sa bahay namin, sira ang aircon, hindi makapagpahinga ang mama. Kaya dito muna kami nagpalamig, aircon to the max kami kanina pa. Ang kasuwal at mapang-asar ng kanyang boses, na parang siya ang nagbabayad ng kuryente at pagmamay-ari niya ang buong bahay. Nanginig ang buong kalamnan ko. Kinuyom ko ang aking mga kamao hanggang sa maramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa aking sariling palad. Pilit kinakalma ang nag-aalab na bulkan sa aking dibdib. Isabel, paano kayo nakapasok dito nang wala ako? At yung pera ko sa kahon? Nasaan? Yung damit ko na may mantsa ng alak, alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin yan? Halos mabasag ang boses ko sa pagpipigil ng iyak at matinding galit na bumabalot sa aking buong pagkatao. Ngumisi lang siya, muling umirap, at pabagsak na umupo sa aking kama. Binigay ni Kuya Mateo ang passcode ng digital lock nyo. At yung pera? Kinuha ni Mama kanina, kailangan daw niya ng pandagdag sa pusta niya sa madyong mamayang gabi. Sus, 50,000 lang naman yun ate. Yung damit mo, nasagi ko lang kanina habang nagla-live selling ako ng mga lumang gamit ko. Huwag kang ngang madamot. Ang yaman-yaman mo, CEO ka ng malaking kumpanya tapos barya lang iniiyakan mo. Tsaka ang sikip na sa'yo niyan, tumataba ka na kasi. Mas bagay sa akin dahil mas balingkinitan ako. Dumating si Mateo ng gabing iyon. Nang marinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan, umusbong ang isang munting pag-asa sa aking pusong sugatan. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inasahan kong magagalit siya sa ginawa ng sarili niyang ina at kapatid sa pamamahay namin sa pambabastos nila sa mga pinaghirapan ko. Inasahan kong yayakapin niya ako, pupunasan ng aking mga luha at sasabihin siya na ang bahalang kumausap at magdisiplina sa kanila. Ngunit nang makita niya akong nakaupo sa malamig na sahig, humihikbi habang yakap-yakap ang nasira kong damit, nagbuntong hininga lang siya. Hinalas niya ang kanyang necktie ng may inis at tinignan ako mula pataas pa ibaba na parang ako ang pinakamalaking pabigat at abala sa buhay niya. Clara, Diyos ko, pagod ako galing trabaho tapos iyak agad ang sasalubong sa akin. Pabayaan mo na nga yan. Pamilya ko yun. Konting pera at damit lang, nag-iinerte at nagwawala ka na agad na parang namatayan. Bibili na lang tayo ng bago. Marami ka namang pera, di ba? Tsaka wag mong sigawan si Isabel. Alam mo namang malapit na siyang ikasal sa isang mayamang pamilya. Kailangan niyang mag-relax para maging maganda siya sa kasal niya. Ikaw na nga lang ang nakakaluwag at mayaman sa atin. Ikaw pa tong napakadamot. Ang mga salitang iyon ay parang isang kalawanging patalim na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib, hinihiwa at pinipilas ang bawat natitirang piraso ng pagmamahal ko sa lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar. Pamilya,
Ganyan ba ang kahulugan ng pamilya sa kanila? Kukunin ang lahat sa iyo, uubusin ang iyong lakas at yaman, at tatawagin kang madamot, masama at walang kwenta kapag nagreklamo ka sa pang-aabuso nila? Kinabukasan, habang pilit kong ibinabaon ang aking sarili sa mga tambak na papeles sa opisina para lang takasan ng sakit, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mama Carmen. Isang litrato ng isang pirasong papel na galing sa isang lumang notebook. Nang basahin ko ang nakasulat doon, nanlamig ang buong katawan ko sa pinaghalong gulat, di makapaniwala at matinding suklam. Nakasulat doon sa pangit niyang sulat kamay, mga utang mo noong bumisita ka noong linggo, bayad sa pag-flush ng inidoro 2 beses ka umihi, 50 pesos. Kape na tinimpla ko para sa iyo, 100 pesos. Tubig na pinanghugas mo ng kamay bago kumain, 20 pesos. Kabuuan, 170 pesos. I-Gcash mo na lang sa akin mamaya bago mag-alas 5. Kailangan kong bumili ng load. Napapikit ako ng mariin at napahawak sa aking dibdib na parang kinakapos ng hininga. Ang sarili kong biyenan, sinisingil ako sa paggamit ng banyo nila nung bumisita ako para lang dalhan sila ng mga mamahaling groceries, gamot at bitamina na nagkakahalaga ng higit 20,000 piso. Ginagawa nila akong isang malaking negosyo, isang walking ATM na walang karapatang makaramdam. Tingin nila sa akin ay isang bangko na obligadong tustusan ang kanilang luho, katamaran at bisyo nang walang kapalit na kahit katiting na respeto. Pero akala ko ay iyon na ang pinakamasakit. Akala ko ay sagad na ang kasamaang kaya nilang gawin sa akin. Ngunit ang tunay na nagwasak sa aking kaluluwa at pumatay sa aking kakayahang magpatawad ay ang natuklasan ko kinagabihan. Habang mahimbing na natutulog si Mateo, ang kanyang paghilik ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Biglang nag-ilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng side table. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na pangalan na nakasave lamang bilang M. Hindi ko sana papansinin dahil nire-respeto ko ang privacy niya, ngunit sunod-sunod ang pag-ilaw nito na tila may mahalagang nangyayari. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang telepono, walang password. Binuksan ko ang mensahe at doon, tuluyang gumuho ang buong mundo ko, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Babe, salamat sa bagong condo unit natin. Ang ganda ng view dito sa Makati, bagay na bagay sa atin. Sigurado ka bang hindi malalaman ng asawa mong baog at walang kwenta na kinukuha mo ang pera sa kumpanya niya para bayaran ito buwan-buwan? Kailan mo ba siya iiwan? Sabi mo, hihut-hutin mo muna ang kalahati ng yaman niya at ipapangalan sa ina mo ang mga lupa bago mo siya hiwalayan. Naiinip na ako, babe. Gusto ko nang maging legal na asawa mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nagbingi-bingihan ang aking mga tainga at naramdaman ko ang matinding panlalamig ng aking mga kamay at paa para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Baog, pera ng kumpanya ko. Kondo sa Makati, hihut-huten ang asawang pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ng aking buong negosyo at puso ay unti-unti pala akong ninanakawan ng patago para buhayin ang kanyang kabit. At higit sa lahat, ginamit niya ang pinakamalalim kong sugat ang kawalan ko ng kakayahang magkaanak dahil sa stress sa pagtataguyod sa kanila upang pagtawanan ako at gawing katatawanan kasama ng ibang babae. Habang ang pamilya niya ay lantarang binabastos ang pagkatao ko sa sarili kong pamamahay, ang asawa ko naman ay unti-unti akong nilulumpo at kinakatay ng buhay mula sa aking likuran. Sa gabing iyon, sa loob ng madilim at tahimik na kwarto, habang naririnig ko ang payapang paghilik ng lalaking unti-unting sumisira sa aking buhay, pinatay ko ang lumang Clara. Ang Clara na martir, ang Clara na laging nagbibigay ng walang kapalit, ang Clara na uhaw sa pagmamahal at pagtanggap ng isang pamilyang hindi naman pala siya itinuring na tao. Ubus na ang mga luha ko. Natuyo na ang balon ng aking pagmamahal. Wala nang natira kundi isang malamig, matigas at nag-aapoy na galit na naghihintay na lamang sumabog. Tinitigan ko ang maamong mukha ni Mateo sa dilim at isang nakakakilabot na tanong ang nabuo sa aking isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang babaeng inalisan ng lahat ng dangal, pinagnakawan ng yaman, at tinapakan ang pagkatao? Kapag siya ay nagdesisyong gumante? Kinaumagahan matapos ang gabing iyon, bumangon ako ng may kakaibang pakiramdam.
Wala na ang bigat sa aking dibdib na madalas kong maramdaman tuwing gigising ako. Wala na ang takot na baka may magawa na naman akong mali na'y kagagalit ng biyenan ko o ang pangamba na baka hindi ko napapasaya ang asawa ko. Ang tanging naiwan sa aking sistema ay isang nakakapasong lamig. Isang lamig na bumalot sa aking puso at nagpatigas sa aking kaluluwa. Naghanda ako ng almusal tulad ng dati. Nagluto ako ng paboritong sinangag at itlog ni Mateo. Inihanda ko ang kanyang kape, tamang-tama ang init at timpla, eksakto sa gusto niya. Habang nakaupo siya sa hapagkainan, nagbabasa ng balita sa kanyang telepono, pinagmasdan ko ang bawat kurba ng kanyang mukha. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagduduwal. Hon, kailangan ko mag-overtime mamaya sa opisina. May malaking kliyente tayong kailangang i-entertain para sa bagong proyekto, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay kalmadong-kalmado, walang kahit anong pahiwatig ng kasinungalingan. Kung hindi ko lang nabasa ang mga mensahe niya sa kanyang kabit kagabi, baka naniwala na naman ako. Baka nag-alala pa ako na baka mapagod siya ng husto at ipaghahanda ko pa siya ng mainit na hapunan pag uwi niya. Ngunit ngayon, alam ko na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bahid ng lason. Ang kanyang overtime ay ang pagbisita niya sa kondo na binili niya gamit ang perang ninakaw niya mula sa aking sariling kumpanya. Ngumiti ako. Isang ngiting umaabot sa aking mga mata ngunit hindi sa aking puso. Sige, mag-ingat ka. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila mga bubog na nginuya ko bago ko iniluwa, ngunit nagawa ko itong sabihin ng napakatamis. Tumayo siya, humalik sa aking pisngi, at umalis. Ang halik na iyon ay nag-iwan ng nakakadiring pakiramdam sa aking balat, na agad kong pinunasan ng marahas pagkasara ng pinto. Ilang minuto ang lumipas, bumaba na rin mula sa guest room sina Mama Carmen at Isabel. Bihis na bihis sila. Si Mama Carmen ay suot ang kanyang paboritong pulang bestida na binili ko para sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon, habang si Isabel ay nakasuot ng masikip na maong at isang crop top, handang-handa na para sa kanilang pinakahihintay na araw. Clara, nasaan na ang asawa mo? Umalis na ba? Bulyaw ni Mama Carmen habang naghahanap ng makakain sa mesa. Hindi man lang siya nag-good morning. Opo ma, may maagang meeting daw po, mahinahon kong sagot habang nagliligpit ng mga pinagkainan ni Mateo. Lumapit sa akin si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ate, yung pinag-usapan natin kagabi, pupunta na kami ni Mama sa BGC ngayon, marami kaming bibilhin. Alam mo na, kailangang magmukhang mayaman at kagalang-galang ang pamilya natin kapag nakaharap na namin sina Doña Victoria bukas. Hindi pwedeng mumurahin ang suot namin. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking itim na pitaka mula sa aking bag. Dahan-dahan kong inilabas ang aking black card. Ang card na ito ay simbolo ng lahat ng aking pinaghirapan. Simbolo ito ng mga gabing hindi ako natulog para lang makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan. Simbolo ito ng mga luhang iniyak ko noong nagsisimula pa lamang ang aking negosyo. At ngayon, ibibigay ko ito sa dalawang taong walang ginawa kundi tapakan ang aking dangal. Inabot ko ang card kay Isabel. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure gamit ang pera ko ay mabilis na humablot sa piraso ng plastic na iyon. Sige, Isabel, Mama. Gamitin nyo ito, walang limit yan. Bilhin nyo lahat ng gusto nyo para sa kasal, mga bag, alahas, sapatos. Deserve nyo ang pinakamaganda para sa pamilyang papasukan nyo. I-enjoy nyo ang araw na ito, sabi ko, pinapanatili ang lambing sa aking boses. Nagkatinginan ng mag-ina, isang palitan ng tingin na punong-puno ng pagmamayabang at lihim na pangungutya. Tila sinasabi ng kanilang mga mata na napakabobo ko, na napakadali kong utuin at paikutin. Siyempre naman, deserve namin ito. Anak ko ang pinakamagandang nobya sa buong Maynila. Sige na, aalis na kami. Huwag mo nang intindihin ang hapunan namin. Baka sa mamahaling restaurant na kami kumain. Maglinis ka na lang ng bahay. Utos ni Mama Carmen sabay talikod at kumpas ng kanyang kamay na parang nagtataboy ng aso. Pinagmasdan ko silang maglakad palabas ng pinto. Ang kanilang mga halakhak ay umaalingaw-ngaw sa buong sala, mga halakhak ng tagumpay.
Ngunit hindi nila alam. Iyon na ang huling pagkakataon na tatawa sila ng ganoon kalakas. Bumalik ang aking isipan sa kasalukuyan sa loob ng aking malamig at tahimik na opisina. Ang screen ng aking laptop ay nagpapakita ng live CCTV footage mula sa loob ng VIP room ng luxury boutique sa BGC. Kaibigan ko ang may-ari ng butik na iyon at isang simpleng tawag lamang ang kinailangan ko upang mabigyan ako ng access sa camera nila. Ang silid na kanina ay puno ng kayabangan ay unti-unting napupuno ngayon ng matinding tensyon at takot. Ang manager ng butik ay nakatayo sa harap ng mag-ina, hindi na nakangiti kundi may matigas at malamig na ekspresyon. Sa labas ng salamin ng VIP room, nakikita ko ang dalawang unipormadong guwardiya ng mall na nagmamadaling naglalakad patungo sa kanila, kasunod ang dalawang pulis. Nakita ko kung paano magsimulang manginig ang mga kamay ni Isabel. Binitawan niya ang 3 Hermes bags na kanina lamang ay ayaw niyang bitiwan na parang mga sanggol. Namumutla ang kanyang muka at panay ang lingon niya sa paligid na tila naghahanap ng matatakasan. Si Mama Carmen naman ay panay ang sigaw, nakikipagtalo sa manager, tinuturo-turo ang card na nasa ibabaw ng glass table, ngunit walang tunog na nakararating sa akin mula sa video. Base sa kanyang bibig, panay ang mura niya at pananakot na ipapasara niya ang tindahan. Biglang umilaw at nag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng aking mesa. Isang tawag mula kay Isabel. Sunod-sunod ang pagtunog nito. 1, 2, 3. 5 beses itong nag-ring bago namatay at pagkatapos ay muling tumunog. Nararamdaman ko ang kanyang matinding pagkataranta sa bawat pagtawag niya. Pinanood ko lamang ang telepono na umiilaw. Gusto kong lasapin ang sandaling ito. Gusto kong maramdaman nila ang matinding kaba, ang pag-akyat ng dugo sa kanilang mga ulo, ang malamig na pawis na tumutulo sa kanilang mga noo habang nakatitig sa kanila ang mga pulis na papasok na sa pintuan ng VIP room. Nang pumasok ang mga pulis sa loob ng silid sa video, sinagot ko ang 8 tawag ni Isabel. Inilagay ko ito sa speakerphone. Ate! Ate Clara! Diyos ko, tulungan mo kami! Ang boses ni Isabel ay basag, matinis at punong-puno ng pag-iyak. Wala na ang mayabang at matapobreng tono niya kaninang umaga. Naririnig ko sa background ang malakas na boses ni Mama Carmen na nakikipagsagutan sa mga autoridad. Isabel, bakit ka umiiyak? Anong nangyayari? Tanong ko. Ang aking boses ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit sa totoo lang, may malamig na ngiti na nakapaskil sa aking mga labi. Ate, nandito kami sa Hermes sa BGC. Yung card mo, yung black card, ayaw gumana. Sabi nung makina nanakaw daw. Tapos tumawag sila ng pulis. Ate, parang awa mo na, kausapin mo sila. Sabihin mo ikaw ang nagbigay sa amin ito. Ayaw nilang maniwala sa amin. Umiiyak siya ng humahagulgol, halos hindi na makahinga sa sobrang panik. Kausapin mo ang babaeng yan, Isabel. Sabihin mo pumunta siya rito ngayon din at bawiin ang sinabi niyang nanakaw ang card. Idedemanda ko ang tindahang ito. Dinig kong sigaw ni Mama Carmen mula sa kabilang linya. Sumandal ako sa aking swivel chair. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng napakalalim. Kinolekta ko ang lahat ng pait, lahat ng sakit at lahat ng pagdurusa na ipinaranas nila sa akin sa loob ng 3 taon at isinalin ko ito sa aking mga salita. Isabel, makinig ka ng mabuti. Unti-unting nagbago ang tono ng aking boses. Nawala ang lambing, nawala ang pag-aalala. Ang naiwan ay isang boses na kasing lamig ng yelo at kasing kalim ng patalim. Tumahimik sandali sa kabilang linya, tanging ang mahinang paghikbi ni Isabel ang aking naririnig. Ate, hindi sira ang card ko at walang depekto ang makina nila. Ako mismo ang tumawag sa bangko kaninang umaga para i-report na nanakaw ang card ko. Ako ang nagpa-block niyan. Naging bingi ang katahimikan sa kabilang linya. Kahit sa video monitor, nakita ko ang paghinto ng paggalaw ni Isabel, para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tenga, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Ano? Anong ibig mong sabihin, ate? Akala ko ba binigay mo sa amin ito para sa kasal ko? Nanginginig ang kanyang boses.
puno ng kalituhan at unti-unting paggapang ng matinding takot. Ibinigay? Bakit ko ibibigay ang pinaghirapan kong yaman sa mga taong walang ginawa, kundi babuyin ang bahay ko, nakawin ang mga gamit ko, at sisingilin ako sa pag-flash ng sarili nilang inidoro? Akala nyo ba habang buhay nyo akong magagawang tanga? Akala nyo ba hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo at ng magaling mong kapatid na si Mateo? Narinig ko ang pag-agaw ni Mama Carmen sa telepono. Clara, anong kalokohan ito? Baliw ka na ba? Gusto mo ba kaming makulong? Biyanan mo ko, pamilya mo kami. Kapag hindi mo inayos ito, isusumpa kita. Ipapahiwalay kita sa anak ko. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang matagal na panahong nakulong. Pamilya, walang pamilyang ninanakawan ang isa't isa. Walang pamilyang tinatawag na baog ang manugang nila habang kinukonsinti ang pambabae ng sarili nilang anak. Ipapahiwalay? Hindi mo na kailangan gawin yan, Mama Carmen, dahil bukas na bukas din makakatanggap na ng papeles ang magnanakaw mong anak. At kayo, mabulok kayo sa kulungan. Bagay sa inyo ang kasong fraud at grand theft. Hindi mo pwedeng gawin sa amin ito. Tulungan mo kami. Clara! Pagmamakaawa ni Mama Carmen, tuluyan ang nagiba ang kanyang mataas na pader ng kayabangan. Pinatay ko ang tawag. Ibinalik ko ang aking paningin sa monitor. Nakita ko kung paano sa pilitang pinusasa ng mga pulis ang nagwawala at sumisigaw na si Mama Carmen. Si Isabel naman ay napaluhod sa sahig, umiiyak, nagmamakaawa sa manager at sa mga pulis, pilit na ipinapaliwanag na mayaman siya at ikakasal na sa isang bilyonaryo. Hinawakan siya ng pulis sa braso upang itayo at lagyan ng posas. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas ng VIP room upang iparade sa buong mall na puno ng mga mapanuring mata ng mga mamimili, bumukas ang salaming pinto ng katabing silid. Isang matandang babae, suot ang isang eleganteng ternong perlas at napakaraming mamahaling alahas ang lumabas dahil sa ingay. Napakunot ang noo ng matandang babae nang makita ang kaguluhan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang magtagpo ang kanilang paningin ni Isabel na nakaluhod sa sahig, may posas sa kamay at basang-basa ng luha ang mukha. Iyon ay walang iba kundi si Doña Victoria, ang napakayaman, napaka-istrikta at mapagmataas na ina ng lalaking pakakasalan sana ni Isabel bukas. Ang babaeng buong pagmamayabang na sinabihan ni Isabel na sila ay mula sa isang tanyag at mayamang angkan na hindi basta-basta. Nakita ko kung paano huminto ang mundo ni Isabel nang makita niya si Doña Victoria na nakatingin sa kanyang mga posas nang may labis na pandidiri at pagkabigla. Ano kaya ang idadahilan ni Isabel sa babaeng may hawak ng kanyang kinabukasan? Ngayong huli siyang akto na nakaposas bilang isang magnanakaw sa loob ng isang mamahaling tindahan. Tita? Doña Victoria? Ay, hindi po totoo ito! Isang malaking pagkakamali lang po ang lahat ng ito. Ang tinig ni Isabel ay basag, nagmamakaawa at punong-puno ng desperasyon. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig ng mamahaling butik, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mamahaling maskara na binili niya gamit ang pera ko noong nakaraang buwan ay nag-iwan ng maitim na mantsa sa kanyang mga pisngi, na tila mga maiitim na luha ng isang demonyong nabuko ang kasamaan. Ang kanyang mga kamay na pilit inilalayo sa isa't isa ay mahigpit nang nakagapos sa malamig na bakal ng posas ng pulis. Nakatayo sa kanyang harapan si Doña Victoria, isang matandang babae na kilala sa buong alta sosyedad bilang isang napaka-istrikta, mapagmataas at walang awang matriarka ng isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa buong Pilipinas. Ang kanyang suot na ternong perlas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng butik, isang malinaw na simbolo ng tunay na yaman at kapangyarihan, isang yamang pilit na inaabot at ninanakaw ni Isabel sa pamamagitan ng panloloko. Dahan-dahang ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na kasing lamig at kasing kalim ng yelo ay tinitigan si Isabel mula ulo hanggang paa. Wala ni isang bakas ng awa o pag-unawa sa kanyang mukha. Ang tanging nakapaskil sa kanyang mga labi ay isang matinding pandidiri na tila nakakita siya ng isang nakakadiring insekto na gumagapang sa kanyang malinis na hapagkainan.
Anong nangyayari rito, manager? Bakit may mga pulis sa loob ng inyong establishmento at bakit nakaposas na parang isang hamak na kriminal ang mapapangasawa ng aking kaisa-isang anak? Ang boses ni Doña Victoria ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na nakakapanginig ng laman. Mabilis na lumapit ang manager ng butik, bahagyang yumuko tanda ng malalim na paggalang sa isa sa pinakamalaki nilang kliyente. Pasensya na po sa abala, Doña Victoria. Ang dalawang babaeng ito po ay sinubukang magbayad ng mga kalakal na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Ginamit po nila ang isang itim na credit card na nakareport bilang nanakaw. Ang may-ari po mismo ng card ang tumawag sa amin at sa mga pulis upang kumpirmahin ang pagnanakaw. Ayon po sa batas, kailangan po namin silang i-turn over sa mga autoridad para sa kasong grand theft at estafa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong silid bago muling umalingaw-ngaw ang nakakabinging paghagulgol ni Isabel. Hindi po totoo yan, tita. Hindi po kami magnanakaw. Ibinigay po sa amin yan ng hipag ko. Si Clara po ang asawa ng kuya ko. Mayaman po ang pamilya namin, tita. Alam niyo po yan. Siraan lang po ito. Isang malaking paninira para sirain ang kasal namin ni Edward. Nagpupumigla si Isabel. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Doña Victoria, ngunit mabilis na umatras ang matanda. Iniwasan ng kanyang kamay na tila may nakakahawang sakit. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mula sa speakerphone ng telepono ni Isabel na hawak pa rin ng isa sa mga pulis, pinakawalan ko ang aking boses. Isang boses na pinanday ng 3 taong pagdurusa at pagluha. Magandang hapon po, Doña Victoria. Lahat ng mga mata sa loob ng VIP room, maging sa video feed na pinapanood ko, ay napatingin sa telepono. Sino yan? Sino ang nagsasalita? Tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang kilay ay magkasalubong. Ako po si Clara, Doña Victoria. Ako po ang nag-iisang manugang ni Carmen, ang hipag ng babaeng nakaluhod sa harapan ninyo, at ang nag-iisang nagmamay-ari ng card na sinubukan nilang gamitin ngayon. Ang bawat salita ko ay malinaw, dahan-dahan at punong-puno ng diin. Gusto ko lang pong linawin, alang-alang sa reputasyon ng inyong kagalang-galang na pamilya, na ang lahat ng sinabi sa inyo ni Isabel ay isang malaking kasinungalingan. Wala po silang yaman. Ang bahay na tinutuluyan nila, ang mga damit na suot nila, at ang perang ginagamit nila sa araw-araw ay nanggagaling lamang sa pagnanakaw at panghuhut-hut sa aking pinaghirapang kumpanya. Clara! Hayop ka! Tumigil ka! Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko! Sumigaw si Mama Carmen mula sa isang sulok, nagpupumiglas habang hawak ng mahigpit ng 2 pulis ang kanyang magkabilang braso. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok na. Huwag po kayong maniwala sa baliw na iyan, balae. Sinasiraan niya lang kami dahil naiinggit siya kay Isabel. Baog kasi ang babaeng yan, kaya walang nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi natinag si Doña Victoria. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa telepono, tahimik na nakikinig. Naiinggit? Malamig na sagot ko. Dapat ba akong mainggit sa isang pamilyang isinasanla ang sarili nilang dangal para lang makapagpanggap na mayaman? Doña Victoria, ang damit po na suot ngayon ng inyong manugang ay ninakaw niya mula sa aking sariling aparador. Ang asawa ko po, na anak ng babaeng sumisigaw dyan, ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa paglustay ng milyon-milyong piso mula sa aking kumpanya para ibahay ang kanyang kabit. Ito po ang totoong pamilya na ipinagmamalaki sa inyo ni Isabel, isang pamilya ng mga linta at magnanakaw. Tila tumigil sa paghinga ang lahat ng nasa loob ng silid. Nakita ko kung paano dahan-dahang tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga nakaposas na kamay, umiiyak ng napakalakas. Alam niyang tuluyan ng nagiba ang kastilyong buhangin na matagal niyang itinayo. Huminga ng malalim si Doña Victoria. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang pinal na hatol. Walang sigaw, walang pagmumura, ngunit sapat na para durugin ang buong kaluluwa ng mag-ina. Sa buong buhay ko, marami na akong nakasalamuhang mga tao, mga politiko, mga negosyante, maging mga taong galing sa hirap na nagsikap para umangat.
Ngunit wala na sigurong mas nakakadiri at mas nakakasuka pa kaysa sa mga taong nagpapanggap na mayaman gamit ang pawis at dugo ng ibang tao. Tinitigan niya si Isabel, ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na tumatago sa puso ng dalaga. Isabel, akala ko ikaw ay isang edukada at mayuming binibini na karapat-dapat sa aking anak. Ngunit isa ka lamang palang mapagpanggap na magnanakaw. Ang aking pamilya ay hindi kailanman magkakaroon ng ugnayan sa mga taong katulad ninyo na nabubuhay sa kasinungalingan. Tita, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Isabel, gumagapang palapit sa mga paa ng matanda. Mahal ko po si Edward. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Umatras si Doña Victoria, tila natatakot na madikitan ng dumi. Wag mo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Opisyal na nating kinakansela ang kasal. Kakausapin ko ang mga abogado ng pamilya namin upang bawiin ang lahat ng regalong ibinigay namin sa inyo. At asahan ninyo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong lipunan kung sino kayo. Pagkasabi noon, tumalikod si Doña Victoria at naglakad palabas ng VIP room nang may buong dangal at pagmamalaki, hindi na muling lumingon pa sa mga taong nawasak ang buhay sa kanyang likuran. Tuluyan nang nawala ng lakas si Isabel. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak na parang isang hayop na nasugatan, isinisigaw ang pangalan ng kanyang mapapangasawa at ang kanyang nawasak na pangarap. Si Mama Carmen naman ay tuluyan nang nawala sa katinuan. Nagsimula siyang magwala, naninipa at nangangagat ng mga pulis. Mga walang hiya kayo, bitiwan niyo ako. May kilala akong mayor, ipapatanggal ko kayong lahat sa serbisyo. Clara, babalikan kita. Tandaan mo, babalikan kita at papatayin kita. Sigaw ni Mama Carmen habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng butik. Pinanood ko ang lahat ng ito mula sa aking monitor. Nakita ko kung paano sila inilabas sa pasilyo ng mall. Daan-daang mga mamimili, ang iba ay mga kakilala pa nila sa alta sosyedad ang nakatayo doon. Nakalabas ang kanilang mga telepono, kumukuha ng video at mga litrato ng dalawang babaeng kanina ay nagmamayabang bilang mga reyna, ngunit ngayon ay kinakaladkad na parang mga basurahan. Naririnig ko ang mga bulungan, ang mga tawanan at ang mga salitang nang iinsulto mula sa mga nakasaksi. Pinatay ko ang tawag at dahan-dahang isinara ang aking laptop. Ang katahimikan ng aking opisina ay muling bumalot sa akin. Sumandal ako sa aking inuupuan at ipinikit ang aking mga mata. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Nararamdaman ko ang kakaibang init na gumagapang sa aking dibdib, ang tamis ng paghihiganti. Ngunit alam ko sa aking sarili na hindi pa tapos ang lahat. Oo, nawasak ko na ang kinabukasan ni Isabel at ang kayabangan ni Mama Carmen. Naranasan na nila ang matinding sako ng kahihiyan na hindi na nila kailanman mabubura. Ngunit ang ugat ng lahat ng aking pagdurusa ay nananatili pang malaya at nakangiti. Dinampot ko ang aking sariling telepono at binuksan ng isang nakatagong application. Ito ang GPS tracker na palihim kong inilagay sa sasakyan ni Mateo noong nakaraang linggo, noong nagsimula na akong maghinala. Isang kumikinang na pulang tuldok ang lumitaw sa mapa sa screen. Hindi ito nasa lokasyon ng kumpanya ng kanyang kliyente. Ang pulang tuldok ay nakapirme sa isang mamahaling condominium building sa sentro ng Makati. Ang eksaktong lugar kung saan niya itinatago ang babaeng dahilan kung bakit niya ako tinawag na walang kwenta at baog. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking buhok, pinunasan ng anumang natitirang bakas ng luha sa aking mga mata at nagpahid ng isang napakapulang lipstick. Kung si Mama Carmen at Isabel ay nakaranas ng matinding kahihiyan sa publiko, kailangan kong siguraduhin na ang mararanasan ni Mateo ay isang impyernong mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Kinuha ko ang mga susi ng aking sasakyan at naglakad palabas ng opisina. Ang aking mga hakbang ay mabigat, puno ng determinasyon at walang anumang pag-aalinlangan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng pinakamamahal kong asawa kapag nakita niya akong nakatayo sa mismong pintuan ng kanyang sikretong paraiso, handang sunugin ang buong mundo niya hanggang sa maging abo ang lahat ng kanyang pinangarap? Ang biyahe patungo sa Makati ay tila pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Habang binabagtas ko ang kahabaan ng EDSA, biglang bumuhos ang malakas na ulan.
Ang mga patak ng tubig na humahampas sa salamin ng aking sasakyan ay tila nakikiramay sa bagyong matagal nang nag-aalab sa loob ng aking dibdib. Mahigpit ang hawak ko sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko, pilit pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Sa bawat pag-ikot ng gulong, bumabalik sa aking isipan ang lahat ng alaala namin ni Mateo. Naalala ko ang araw ng aming kasal. Nakatayo kami sa harap ng altar, hawak niya ang aking mga kamay at nakatingin sa aking mga mata ng may labis na lambing. Nangako siya sa harap ng Diyos at ng maraming tao na iingatan niya ako sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Naalala ko kung paano ako umiyak sa sobrang kaligayahan, naniniwalang natagpuan ko na ang lalaking magiging kanlungan ko sa magulong mundong ito. Noong mga panahong iyon, wala pa kaming yaman. Nagsisimula pa lamang ako sa aking negosyo. Isinanla ko ang aking mga natitirang alahas, umutang sa bangko, at nagtrabaho ng 20 oras kada araw para lamang maitayo ang kumpanya. Si Mateo ay isang hamak na ahente noon na halos walang benta, pero hindi ko iyon ininda. Minahal ko siya ng buo. Binigyan ko siya ng posisyon sa kumpanya, binihisan, at itinaas ang kanyang antas sa lipunan dahil naniniwala akong ang tagumpay ko ay tagumpay din niya. Ngunit ang lahat ng iyon ay isa lamang palang napakagandang kasinungalingan, isang malaking balatkayo. Ginamit niya ang aking pagmamahal bilang isang hagdan upang maabot ang rurok ng tagumpay, at nang makarating siya sa itaas, walang awa niya akong tinapakan at itinulak pababa. Huminto ang aking sasakyan sa harap ng isang nagtataasang at nagkikinangang condominium building sa sentro ng Makati. Ito ang isa sa pinakamahal na residential building sa buong bansa, kung saan ang mga bilyonaryo, sikat na artista at mga politiko lamang ang nakatira. Dito niya piniling itago ang kanyang kasalanan. Dito niya itinayo ang kanyang paraiso gamit ang aking dugo at pawis. Bumaba ako ng sasakyan. Hinihipan ng malamig na hangin ang aking buhok, ngunit hindi ko ito pinansin. Dire-diretso ang aking mga hakbang papasok sa grand lobby. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng nakakabulag na liwanag. Hinarang ako ng isang unipormadong guwardya sa front desk. Ang kanyang mukha ay seryoso at mapanuri. Magandang gabi po, ma'am. Sino po ang sadya nila? Bawal po kasing umakyat ang mga bisita kung walang pahintulot mula sa unit owner. Tumigil ako at tinitigan ng gwardya. Walang emosyon ang aking mukha. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at inilabas ang isang itim na folder na kinuha ko sa aking opisina kanina bago ako umalis. Ipinatong ko ito sa makinis na ibabaw ng front desk at binuksan sa pahina kung saan nakasaad ang pangalan ng nagmamay-ari ng Unit 2804. Hindi ako bisita! Malamig kong sagot. Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Ako ang nagmamay-ari ng unit na iyon. Nakapangalan iyan sa kumpanya ko. Ang kumpanyang pinagpapawisan ko araw-araw para may maipambayad sa napakamahal na monthly dues ninyo. Susubukan mo ba akong pigilan sa pagpasok sa sarili kong ari-arian? Nanlaki ang mga mata ng guwardya nang makita ang dokumento at ang aking ID. Mabilis siyang umatras at yumuko ng bahagya. Pasensya na po, Madam Clara. Hindi ko po kayo namukaan. Sige po, tuloy po kayo. Tatawagan ko na po ba ang unit para ipaalam na paakyat kayo? Subukan mong hawakan ang teleponong iyan at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka ng trabaho. Madiin kong banta. Gusto kong surpresahin ang asawa ko. Huwag kang makialam. Agad na binawi ng guwardiya ang kanyang kamay mula sa telepono at tumango ng mabilis. Bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Naglakad ako patungo sa elevator. Habang umaakyat ito patungo sa ika-28 palapag, bawat pagtunog ng kampana nito ay tila pagtibok ng aking puso. Wala nang atrasan nito. Haharapin ko na ang demonyong sumira sa aking pagkatao. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang pasilyo ay tahimik, nababalot ng makapal at malambot na carpet na sumisip-sip sa bawat tunog ng aking matataas na takong. Huminto ako sa tapat ng pintong may numerong 2804. Dito, sa likod ng pintong ito, nagtatago ang lahat ng kasinungalingan. Inilapit ko ang aking tainga sa pinto. Kahit gaano kakapal ang kahoy, naririnig ko ang mahinang tugtog ng isang romantikong musika.
At doon, narinig ko ang pamilyar na halakhak ni Mateo. Isang tawang malaya, masaya, at walang anumang bahid ng konsensya. Sumunod ang matinis at malambing na hagikgik ng isang babae. Babe, ang ganda naman ng kwintas na to. Sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli ng asawa mo? Baka magtaka yun kung bakit malaki ang nabawas sa bank account nyo. Malandi at naglalambing na tinig ng babae. Shh! Huwag mo nang isipin ng babaeng yun. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong inis at pagmamayabang. Napakatanga ng Clara na yon. Masyadong lunod sa trabaho kaya hindi niya napapansing kinukuha ko na ang mga pondo ng kumpanya. Konting tiis na lang, Mia. Maipapangalan ko rin sa akin ang mga malalaking assets ng negosyo. Kapag nangyari yon, iiwan ko na ang baog na yon. Hindi ko naman talaga siya mahal, ginamit ko lang siya para yumaman ako. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Parang may sumaksak sa aking dibdib ng 1,000 beses. Kahit alam ko na ang totoo, ang marinig mismo mula sa kanyang mga labi kung gaano niya ako kinamumuhian at pinandidirihan ay nagdulot ng panibagong alo ng sakit. Baog, tanga, ginamit, yan lamang pala ang tingin niya sa akin. Yan ang halaga ko sa lalaking pinagsilbihan ko ng buong puso. Ngunit ang sakit na iyon ay mabilis na napalitan ng isang nakakapasong puot. Wala na akong luhang ilalabas. Tiningnan ko ang digital keypad ng pinto. Huminga ako ng malalim at pinindot ang mga numero, ang kaarawan niya, ang petsa kung kailan ko ibinigay sa kanya ang buong tiwala ko. Beep! 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 Click! Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na pinto. Bumulaga sa akin ang isang napakagarbo at malawak na sala na may tanawin ng buong syudad ng Makati. Ang sahig ay puno ng mga nakakalat na talulot ng pulang rosas. May mga mamahaling kandila na nagbibigay ng dim at romantikong ilaw, at sa gitna ng sala sa ibabaw ng malambot na sofa, nakita ko sila. Si Mateo, walang suot na pang itaas, habang nakakandong sa kanya ang isang bata, maputi at magandang babae na nakasuot lamang ng manipis na silk robe. May hawak silang mga baso ng champagne at nagtatawanan na parang wala silang sinasaktang tao sa mundo. Tumigil ang oras. Napako ang tingin ni Mateo sa pintuan. Ang kanyang halakhak ay biglang napatid sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata, halos lumabas sa kanyang mukha, at ang kanyang panga ay nalaglag sa matinding pagkagulat at takot. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dumula sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Si Clara! Nanginginig na usal niya, ang kanyang boses ay tila inipit na hangin. Mabilis niyang itinulak si Mia paalis sa kanyang hita at tarantang naghanap ng damit na maisusuot. Kumunot ang noo ng babaeng nagngangalang Mia. Inayos niya ang kanyang robe at matapang na tumingin sa akin. Babe, sino siya? Bakit basta-basta na lang siyang pumapasok dito? Hindi ko pinansin ang babae. Ang aking mga mata ay nakatutok lamang kay Mateo. Naglakad ako papasok, dahan-dahan. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila pagbagsak ng martilyo ng isang huwes. Huminto ako ilang hakbang mula sa kanila. Tinitigan ko ang buong paligid, ang mga mamahaling muebles, ang malaking television, ang mga mamahaling alak sa gilid. Ang ganda naman ng lugar na ito, Mateo. Malamig kong sabi, ang aking boses ay hindi sumisigaw ngunit nakakapanindig balahibo. Kaya pala laging madaling araw ka na umuwi dahil sa mga overtime meetings mo. Mahirap nga namang iwan ang ganitong klaseng paraiso. Clara, huwag kang mag-isip ng masama. Mag-usap tayo, misunderstanding lang ito. Wala itong ibig sabihin. Lasing lang ako! Pagdadahilan ni Mateo. Lumapit siya sa akin, pilit na inaabot ang aking kamay, ngunit umatras ako na parang nakakita ng isang nakakadiring sakit. Misunderstanding? Isang mapait na ngiti ang namuo sa aking labi. Alin doon ang misunderstanding, Mateo? Ang paglustay mo ng 50 milyon mula sa pondo ng kumpanya ko sa loob ng 1 taon? Ang pagbili mo nitong condo unit na ito gamit ang pawis at dugo ko? O ang pagtawag mo sa akin na isang tanga at baog na asawa habang nakikipagtalik ka sa babaeng ito? Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Napaatras siya. Narinig ko ang pagsinghap ni Mia sa likuran niya.
Teka, ikaw ang asawa niya? Matapang na sumingit si Mia, humalukip-kip at tinaasan ako ng kilay. Kaya pala palagi siyang nandito sa akin. Nakakasakal ka siguro. At saka, anong pinagmamalaki mo? Pera? Wala kang kwentang asawa dahil hindi mo man lang siya mabigyan ng anak. Tinitigan ko si Mia. Isang mahaba at malamig na titig na nagpababa ng kanyang tingin. Wala akong panahon para makipagtalo sa isang bayarang babae na nabubuhay sa nakaw na yaman. Kung ako sa iyo, mag-iimpake na ako ng mga gamit ko dahil simula ngayong gabi, wala ka nang titirhan. Ibinaling ko muli ang tingin ko kay Mateo. At ikaw, akala mo ba naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan mo? Akala mo ba hindi ko alam kung paano niyo ako pinagtawanan ng pamilya mo? Nasa kulungan na ngayon ang nanay at kapatid mo dahil sa paggamit ng ninakaw nilang credit card ko. Pinapanood sila ng buong Pilipinas na kinakaladkad palabas ng mall habang kinakansela ang kasal ni Isabel ng mismong pamilya ng mapapangasawa niya. Halos matumba si Mateo. Ano? Anong ginawa mo sa pamilya ko, Clara? Hayop ka! Wala silang kasalanan! Biglang nagbago ang anyo ni Mateo, nawala ang takot at napalitan ito ng matinding galit at kayabangan. Kuyumang mga kamao, lumapit siya sa akin na tila handa akong saktan. Wala kang mapapatunayan, Clara? Oo, ginawa ko lahat ng ito dahil karapatan ko yun. Ako ang lalaki, ako ang asawa. Kalahati ng lahat ng yaman ng kumpanyang iyan ay akin ayon sa batas ng kasal natin. Magaling akong magtago ng ebidensya. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababawi ang mga nakuha ko na at sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang buong kumpanya kapag naghiwalay tayo. Sigaw niya sa aking mukha. Hindi ako kumurap, hindi ako natakot. Sa halip, isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting lumitaw sa aking mga labi. Binuksan ko ang itim na folder na hawak ko at malakas na ibinagsak ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng glass table sa aming harapan. Sinong may sabing mayaman ka pang paghahatian natin, Mateo? Malamig kong bulong. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang makita ang logo ng dokumento at ang selyo ng gobyerno na nakatatak doon. Ano kaya ang nakasulat sa dokumentong iyon na tuluyang magpapabagsak sa natitirang kayabangan at pag-asa ni Mateo na angkinin ng aking pinaghirapan? Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang dahan-dahan niyang inabot ang makapal na itim na folder na ibinagsak ko sa ibabaw ng babasaging mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa selyo ng gobyerno at sa pamilyar na logo ng isang sikat at kinatatakutang law firm sa Makati. Ang kayabangan na kanina lamang ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib ay tila isang lobong tinusok ng karayom, unti-unting lumiliit at nawawalan ng hangin. Binuksan niya ang unang pahina. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, nakita ko kung paano umatras ang dugo mula sa kanyang mukha. Naging kasing puti ng papel ang kanyang mga pisngi at ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na napakalakas ng aircon sa loob ng mamahaling sala. Hindi ito totoo. Paano? Nauutal niyang bulong, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa mga pahina, tila naghahanap ng isang butas, ng isang pagkakamali, ngunit wala siyang makita kundi ang kanyang sariling katapusan. Pumalukip-kip ako at pinagmasdan ang pagguho ng kanyang ilusyon. Matagal na tayong kasal, Mateo, pero nakalimutan mo atang ako ang nagtayo ng kumpanya gamit ang sariling pera ko. Bago pa man tayo magkakilala, panimula ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas ng gusali. Ayon sa batas, ang kumpanyang iyon ay eksklusibong pag-aari ko. Wala kang kahit 1% karapatan doon. Empleyado lang kita, Mateo. Isang hamak na empleyadong binigyan ko ng mataas na posisyon dahil naniwala ako sa salitang pagmamahal. Napalunok siya ng malalim, ang kanyang lalamunan ay tila tuyong-tuyo. Patuloy niyang inilipat ang mga pahina at sa bawat paglipat mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. At yung mga ebidensyang sinasabi mong magaling mong itinago? Naglakad ako ng dahan-dahan palibot sa kanya, tila isang leon na pinagmamasdan ang kanyang sugatang biktima. Nandyan sa folder na iyan ang bawat resibo, bawat peking invoice na ginawa mo, bawat bank transfer mula sa pondo ng kumpanya patungo sa sikreto mong bank account
at ang mga cheque na ibinayad mo para sa condo unit na ito. 50 milyong piso, Mateo. Lahat iyan ay nakadokumento. Kasong qualified theft at estafa. Non-bailable. Walang piyansa. Bumagsak ang folder mula sa nanginginig niyang mga kamay. Kumalat ang mga papeles sa ibabaw ng carpet na puno ng mga talulot ng pulang rosas. Ang romantikong gabi nila ay tuluyan ng naging isang malamig na bangungot. Lumapit si Mia, ang kanyang kabit, at tiningnan ang mga nakakalat na papeles. Kahit hindi siya abogado, malinaw niyang nabasa ang mga nakasulat. Nakita niya ang kopya ng utos mula sa korte na ipa-freeze o ipitin ang lahat ng bank accounts at assets ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Bigla siyang humarap kay Mateo. Ang kanyang mukha ay pumangit sa matinding galit at pagkadismaya. Anong ibig sabihin nito, Mateo? Naka-freeze ang mga accounts mo? Ibig sabihin, wala ka ng pera? Wala ka ng pambayad sa kondo na ito? Tumingin si Mateo kay Mia, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mia, babe, magagawan ko ito ng paraan. Kakausapin ko ang mga abogado ko. May mga kaibigan ako sa itaas. Mga abogado? Saan ka kukuha ng pambayad sa abogado kung wala ka ng ni isang kusing? Matinis na sigaw ni Mia. Ang babaeng kanina lamang ay naglalambing at nakakandong sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Sinungaling ka! Sabi mo mayaman ka. Sabi mo iiwan mo ang asawa mo at ibibigay mo sa akin ang kalahati ng yaman niya. Isa ka palang patay gutom na magnanakaw. Wala nang inaksayang oras si Mia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto. Narinig namin ang kalampag ng mga pinto ng cabinet at ang mabilis na pagbubukas ng zipper ng maleta. Nag-iimpake siya. Tumatakas siya mula sa barkong palubog na. Mia, sandali! Wag mo akong iwan! Sigaw ni Mateo. Pilit na humahakbang patungo sa kwarto, ngunit bago pa siya makalapit, lumabas na si Mia, hila-hila ang kanyang malaking maleta at hawak ang kanyang mamahaling bag na binili ni Mateo gamit ang pera ko. Tapos na tayo, Mateo. Hindi ako sasama sa isang lalaking mabubulok sa kulungan. Bahala ka sa buhay mo. Walang pag-aalinlangang nilagpasan ni Mia si Mateo. Binuksan ang pinto ng kondo at mabilis na lumabas nang hindi man lang lumingon. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong sala, nag-iwan ng isang bingi at mabigat na katahimikan. Iniwan siya ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Ipinagpalit niya ang 3 taong tapat na pagmamahal para sa isang babaeng hindi man lang tumagal ng 3 minuto nang malaman nitong wala na siyang pera. Unti-unting lumingon si Mateo sa akin. Wala na ang lalaking mayabang, ang lalaking tinawag akong baog, ang lalaking tumingin sa akin na parang ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Ang nakatayo ngayon sa harap ko ay isang lalaking duwag, wasak, at walang kalaban-laban. Nanginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa mga nakakalat na papeles at mga talulot ng rosas. Gumapang siya papalapit sa akin at pilit na inabot ang laylayan ng aking damit. Clara, asawa ko, arang-awa mo na. Humikbi siya. Ang kanyang mga luha ay naguunahang pumatak sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Naguluhan lang ako. Hindi ko sinadyang saktan ka. Mahal kita, Clara. Ikaw lang ang mahal ko. Tinukso lang ako ng babaeng iyon. Parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Paano na ang buhay ko? Pamilya tayo, di ba? Nangako tayo sa harap ng Diyos. Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Nakaramdam ako ng matinding pagduduwal. Ang kanyang mga luha ay hindi luha ng pagsisisi dahil nasaktan niya ako. Ito ay luha ng takot dahil nahuli siya at malapit na siyang magdusa. Dahan-dahan kong hinila ang aking damit mula sa kanyang maruming mga kamay. Umatras ako ng isang hakbang upang hindi niya ako maabot. Huwag mong gamitin ang Diyos at ang salitang pamilya para pagtakpan ang kademonyohan mo, Mateo. Malamig at matigas kong sabi. Nasaan ang Diyos nang nakikipagtalik ka sa ibang babae, sa ibabaw ng perang ninakaw mo sa akin? Nasaan ang salitang pamilya nang hayaan mo ang nanay at kapatid mo na tratuhin akong parang aso sa sarili kong pamamahay? Nasaan ang awa mo nung gabing umiiyak ako sa sahig habang yakap ang damit na sinira ninyo, habang tinatawag mo akong pabigat at madamot?
Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, umiiyak ng malakas, tila isang batang inagawan ng laruan. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay tila isang nakakabinging ingay lamang na wala ng epekto sa aking pusong matagal na niyang pinatay. Ginawa ko ang lahat, Mateo. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay basag ngunit punong-puno ng galit. Ibinigay ko ang puso ko, ang tiwala ko, ang yaman ko. Binihisan kita, binigyan kita ng pangalan at dignidad sa lipunan. Pero pinili mong kagatin ng kamay na nagpapakain sa iyo. Pinili mong tawagin akong baog dahil lang hindi ako magkaanak, gawa ng matinding stress sa pag-ako ko ng lahat ng responsibilidad na dapat sana ay ginagawa mo bilang lalaki. Tumungo ako at inilapit ang aking mukha sa kanya, tinitigan ang kanyang mga mata na namumula at puno ng takot. Ngayon, tikman mo ang bunga ng lahat ng kasakiman ninyo. Ang nanay at kapatid mo ay kasalukuyang natutulog sa malamig na semento ng kulungan. Bukas, malalaman ng buong mundo ang lahat ng ginawa mo. Nasapin mo ang huling gabi mo sa malambot na kama, Mateo, dahil simula bukas, rehas na bakal na ang yayakap sa iyo. Tumayo ako ng tuwid, tinalikuran siya at naglakad patungo sa pinto. Hindi ko na inintindi ang kanyang walang humpay na pagmamakaawa, ang kanyang pagtawag sa aking pangalan na tila isang asong naghihingalo. Nang isara ko ang pinto ng kondo sa likuran ko, naramdaman ko ang pagkawala ng isang napakabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa aking leeg. Malaya na ako. Nang makababa ako sa lobby, patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho pa uwi, hindi sa bahay na puno ng malalagim na alaala, kundi sa isang mamahaling hotel kung saan ako pansamantalang tutuloy. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing iyon, walang luha, walang kaba at walang pangamba. Isang mahimbing na tulog na 3 taon kong ipinagkait sa aking sarili. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay tumagos sa malaking bintana ng aking hotel room, nagbibigay ng mainit at bagong pag-asa. Inayos ko ang aking sarili. Nagsuot ako ng isang itim na business suit na nagpapakita ng aking kapangyarihan at autoridad. Inilugay ko ang aking mahaba at tuwid na buhok at naglagay ng simpleng pampaganda na nagpalitaw sa tapang ng aking mga mata. Ngayong araw ang pinakamahalagang araw sa buong buhay ko. Ngayong araw ay hindi lamang ako magsasampa ng formal na kaso. Ngayong araw ay itatayo ko ang aking bandera sa harap ng buong bansa. Pagdating ko sa opisina, ang malaking lobby ng aking kumpanya ay puno ng mga mamamahayag, mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon at mga sikat na vloggers na inimbitahan ng aking PR team. Nakaset up ang mga ilaw, mga kamera at mga mikropono. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Mama Carmen at Isabel sa BGC kahapon ay nag-viral na sa buong bansa at lahat ay naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa CEO na ninakawan at niloko ng kanyang sariling pamilya. Naglakad ako patungo sa entablado sa gitna ng lobby. Kumislap ang sunod-sunod na flash ng mga kamera. Ang bawat mata ay nakatitig sa akin, naghihintay sa aking mga sasabihin. Huminga ako ng malalim, inilapit ang aking mukha sa mikropono at pinagmasdan ang dagat ng mga taong naghihintay sa aking mga salita. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bumukas ang malaking pintuan ng kumpanya at pumasok si Mateo, magulo ang buhok, gusot ang damit at mukhang nawawala sa sarili. Sinusubukang makalusot sa mga gwardiya upang lumapit sa akin. Ano kaya ang pasabog na ibubunyag ko sa harap ng pambansang telebisyon na tuluyang dudurog kay Mateo sa harap ng milyon-milyong tao? At paano siya haharapin ng mga pulis na lihim kong pinatawag upang arestuhin siya ng live sa harap ng mga kamera? Nakatayo ako sa likod ng makapal at malamig na glass podium. Sa aking harapan ay isang nag-aalab na dagat ng mga lente ng kamera, mga mikroponong nag-aagawan sa espasyo at daan-daang mga matang uhaw sa katotohanan. Ang mga ilaw na nagmumula sa mga flash ng kamera ay tila mga walang patid na kidlat sa gitna ng isang madilim na bagyo, pansamantalang bumubulag sa aking paningin ngunit hindi kailanman nagpatinag sa aking determinasyon. Ang malawak na lobby ng aking kumpanya na karaniwang tahimik at formal ay napuno ng mga bulungan at pananabik. Narito ang mga pinakatanyag na mamamahayag sa buong bansa, mga sikat na vloggers at maging ang ilan sa mga pinakamalaking mamumuhunan ng aking negosyo.
Lahat sila ay naghihintay sa mga salitang bibitawan ng isang CEO na laman ngayon ng lahat ng balita dahil sa eskandalong kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Huminga ako ng napakalalim, nilanghap ko ang hangin na puno ng tensyon at kaba. Dati, ang pagtayo sa harap ng maraming tao ay nagdudulot sa akin ng matinding takot, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang aking personal na buhay. Sanay akong itago ang aking mga luha sa likod ng mga nakasarang pinto. Sanay akong magpanggap na ang aking pamilya ay perpekto, na ang aking asawa ay mapagmahal at ang aking mga biyenan ay mababait. Ngunit tapos na ang panahon ng pagpapanggap. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng mga mikropono ay hindi na ang Clara na martir. Isa na ako mandirigma na handang sunugin ang lahat ng kasinungalingan upang mabuo muli ang aking sarili. Inilapit ko ang aking mukha sa mikropono. Nang magsalita ako, ang aking boses ay malinaw, matatag at walang kahit anong pahiwatig ng pag-aalinlangan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Clara, ang nagtatag at CEO ng kumpanyang ito. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa kabila ng maikling abiso. Alam kong marami sa inyo ang nakapanood na ng mga kumakalat na video online tungkol sa pagkaaresto ng aking biyenan na si Carmen at ng aking hipag na si Isabel sa isang mamahaling tindahan sa BGC kahapon. Huminto ako sandali. Hinayaan kong lunukin ng mga nakikinig ang bawat salita ko. Ang buong lobby ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Walang sino mang naglakas loob na umubo o gumalaw. Sa loob ng 3 taon, pinili kong manahimik. Pinili kong maging isang mabuting asawa at manugang, sumusunod sa ating kultura na ang pamilya ay dapat laging inuunawa at pinapatawad. Ibinigay ko ang lahat, ang aking oras, ang aking yaman, at ang aking buong pagkatao, ngunit kapalit ng aking sakripisyo ay isang walang awang paglapastangan sa aking dangal. Pumindot ako ng isang maliit na remote na hawak ko. Sa likuran ko, ang napakalaking LED screen na karaniwang ginagamit namin para sa mga presentasyon ng negosyo ay biglang nag-ilaw. Lumitaw sa screen ang isang malinaw at pinalaking larawan ng isang gusot na piraso ng papel. Ang papel na isinulat ni Mama Carmen gamit ang kanyang pangit na sulat kamay. Narinig ko ang pagsinghap ng ilang mga reporter. Ang mga kamera ay sunod-sunod na nag-click, pilit na kinukuhaan ng malinaw na larawan ang nakapaskil sa screen. Ito po, itinuro ko ang screen ng may malamig na ngiti. Ito po ang halaga ko sa pamilya ng aking asawa. Isang resibo na ipinadala sa akin ng sarili kong biyenan noong nakaraang linggo, kinabukasan matapos ko silang dalhan ng mga mamahaling bitamina at pagkain. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tumingin ako ng diretso sa mga kamera at binasa ang mga salitang matagal na sumugat sa aking puso. Bayad sa pag-flash ng inidoro, 2 beses umihi, 50 piso. Kape na tinimpla, 100 piso. Tubig na pinanghugas ng kamay, 20 piso. Kabuuan, 170 piso. Ang labi ay sumabog sa mga reaksyon. May mga mamamahayag na napailing sa labis na pagkadismaya, may mga napahawak sa kanilang mga bibig sa sobrang gulat at naririnig ko ang mga mahihinang bulungan ng matinding pandidiri. 170 piso, ulit ko, ang aking boses ay pumipiyok ng bahagya sa tindi ng emosyong pinipigilan ko, ngunit mabilis ko itong nabawi. Ginawa nila akong isang gatasan, isang bangko na walang karapatang makaramdam ng pagod. Ginamit nila ang aking black card upang bumili ng mga bag na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso habang sinisingil nila ako sa simpleng paggamit ng kanilang banyo. Kaya kahapon, nang subukan nilang nakawin ang aking pinaghirapan, ako mismo ang tumawag sa bangko upang ipablock ang card at ako mismo ang nag-utos na hulihin sila ng mga pulis. Kumislap muli ang mga ilaw. Isang reporter mula sa harapan ang nagtaas ng kamay at sumigaw ng tanong, "Madam Clara, nasaan po ang inyong asawa na si Mateo sa mga oras na ito? Alam ba niya ang ginagawa ng kanyang ina at kapatid sa inyo? Kinonsinti ba niya ang mga ito?" Tinitigan ko ang reporter. Ito na ang sandaling pinakahihintay ko. Ang tuluyang paggiba sa lalaking nagtago sa likod ng mga kasinungalingan. Pinindot ko muli ang remote.
Nawala ang larawan ng resibo ni Mama Carmen at napalitan ng mga spreadsheet, mga kopya ng tseke at mga bank transfer records na may nakatatak na pulang selyo mula sa mga investigador. Ang mga numero sa screen ay umaabot sa 10 hanggang 50 milyong piso. Ang aking asawa, ang si Mateo. Panimula ko, ang aking boses ay nagiging mas matigas, tila isang bakal na pinupukpok sa apoy. Siya ang pinakamalaking lason sa aking buhay. Habang ang kanyang ina at kapatid ay nagnanakaw ng mga barya at gamit sa aking bahay, ang lalaking pinangakuan ko ng aking buhay ay tahimik na ninanakawan ng pondo ng kumpanyang ito. Ang mga nakikita ninyo sa screen ay ang mga patunay ng kanyang pagnanakaw, pandaraya, at paglipat ng milyon-milyong piso ng kumpanya patungo sa kanyang personal na bank account upang ibili ng isang mamahaling kondominium ang kanyang kabit. Isang malakas na ugong ng pagkagulat ang yumanig sa buong bulwagan. Ang mga mamumuhunan na nakaupo sa unahan ay nagkatinginan, bakas ang galit sa kanilang mga mukha. At hindi lang iyon, patuloy ko, hindi hinahayaang mamatay ang apoy ng aking revelasyon. Ginamit niya ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay upang pagtawanan ako. Dahil sa matinding pagod sa pagtataguyod sa pamilya niya, nawalan ako ng kakayahang magkaanak. At iyon ang ginamit niyang sandata upang tawagin akong walang kwenta at baog sa harap ng ibang babae. Habang binibitawan ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagtulo ng isang luha mula sa aking kanang mata. Hindi ko ito pinunasan. Hinayaan ko itong makita ng buong mundo. Hinayaan kong makita nila ang sugat ng isang babaeng minahal ng buo ang maling tao. Kaya ngayon, sa harap ninyong lahat, opisyal kong idinedeklara na naisampa na ang mga patong-patong na kasong estafa, qualified theft, at pangangalo niya laban kay Mateo. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay naka-freeze na ayon sa utos ng korte. Wala na siyang kahit anong karapatan sa kumpanyang ito at higit sa lahat wala na siyang asawa. Saktong pagkabigkas ko sa huling salita, isang malakas na kalampag ang nagmula sa malaking glass door ng main entrance ng lobby. Napalingon ang lahat, kasama na ang mga kamera na mabilis na nag-iba ng direksyon. Doon, nakikipagbuno sa 2 security guards ng gusali ay si Mateo. Hindi na siyang lalaking mayabang, makisig, at amoy mamahaling pabango na kilala ng lahat. Ang kanyang suot na polo ay lukot-lukot at may mantsa, ang kanyang buhok ay magulo na parang hindi nakita ng suklay, at ang kanyang mga mata ay mapula at nangingitim sa kawalan ng tulog. Mukha siyang isang taong nasiraan ng bait, isang hari na biglang itinapon sa putikan. "Clara, tumigil ka! Kasinungalingan lahat ng yan!" Ang bulyaw niya, ang kanyang boses ay paos at desperado. Pilit niyang iwinawasiwas ang kanyang mga braso upang makawala sa mga guwardya na pilit siyang pinipigilan na makalapit sa entablado. "Huwag kayong maniwala sa baliw na iyan. Asawa ko siya. Gusto niya lang kunin ang lahat ng yaman ko. Clara, pakiusap, bawiin mo ang mga sinabi mo. Sinisira mo ang buhay ko." Tiningnan ko siya mula sa itaas ng entablado, ang lalaking minsang iniyakan ko gabi-gabi, ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, ngayon ay mukhang isang hamak na insekto na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Wala na akong naramdamang awa. Ang natitira na lamang ay isang malamig at purong hustisya. "Tingnan ninyo ang lalaking ito," sabi ko sa mikropono. Ang aking boses ay kalmado na parang naglalarawan lamang ng isang ordinaryong bagay. "Tingnan ninyo ang mukha ng isang magnanakaw na nahuli sa kanyang sariling patibong. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Mateo. Ikaw ang sumira sa sarili mo noong pinili mong ipagpalit ang iyong dangal para sa kasakiman. Clara, parang awa mo na. Asawa mo ako. Diyos ko, tulungan niyo ako." Umiiyak na si Mateo, lumuhod siya sa sahig habang patuloy na nag-i-flash ang daan-daang kamera sa kanyang mukha. Nire-record ng buong bansa ang kanyang pagkasira. Ang kanyang kahihiyan ay immortal na nakatatak na sa kasaysayan ng internet at telebisyon. Sa pagkakataong iyon, tumango ako sa head of security na nakatayo malapit sa pintuan. Isang senyas na matagal na naming pinag-usapan.
Mula sa likuran ng mga mamamahayag, lumabas ang 4 na lalaking nakasuot ng formal na barong. Hindi sila mga bisita. Sila ay mga ahente ng National Bureau of Investigation. May mga hawak na formal na dokumento. Mabilis at profesional silang lumapit kay Mateo na nakaluhod pa rin sa sahig. Hinawakan ng isang ahente si Mateo sa braso at marahas siyang itinayo. Mateo, inaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court para sa kasong qualified theft at estafa. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng iyong sariling abogado. Ang malamig na tinig ng ahente ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby habang dinudukot nito ang isang kumikinang na posas mula sa kanyang baywang. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang marinig ang lagutok ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng posas na nag-click at sumara ay tila pinakamatamis na musika na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi! Hindi pwede ito! Bitiwan niyo ako! Clara, hayop ka! Mamamatay ka sa ginagawa mong ito! Pagsisisihan mo ito, Clara! Nagpupumiglas siya, sumisipa at nagwawala habang kinakaladkad siya ng mga ahente patungo sa pinto. Ang kanyang mga luha at laway ay naghalo sa kanyang mukha sa tindi ng kanyang galit at takot. Pinanood ko siyang ilabas ng gusali. Pinanood ko kung paano siya lamunin ng katotohanan na hindi na siya kailanman makakabalik sa marangyang buhay na ninakaw niya mula sa akin. Nawala na ang mga boses niya, napalitan ng walang humpay na pag-uulat ng mga mamamahayag sa kani-kanilang mga kamera. Nagtagumpay ako. Nabawi ko ang aking buhay. Ngunit habang nagpapalakpakan ng mga tao sa loob ng labi bilang tanda ng suporta at paghanga sa aking katapangan, biglang nag-vibrate ang aking telepono na nakapatong sa podium. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Kinuha ko ito at binasa ang nilalaman. Ang aking dugo ay biglang nanlamig at ang matamis na ngiti sa aking labi ay unti-unting naglaho. Ano kaya ang nilalaman ng mensaheng iyon na biglang nagpatayo ng mga balahibo sa aking batok? At sino ang nagpadala ng babalang mag-uungkat ng isang lihim na akala ko ay matagal nang nakabaon sa nakaraan? Ang masigabong palakpakan at hiyawan ng mga tao sa loob ng malawak na lobby ay tila naging isang mahinang ugong na lamang sa aking mga tainga. Nakatayo ako sa likod ng glass podium, ang mga ilaw ng kamera ay patuloy na kumikislap sa aking mukha, ngunit ang aking buong atensyon ay naagaw ng isang simpleng mensahe na lumitaw sa screen ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ang mga salitang nakapaloob dito at sa isang iglap, ang matamis na tagumpay na kanina lamang ay nag-uumapaw sa aking dibdib ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang nakakapasong lamig na gumapang mula sa aking mga paa patungo sa aking gulugod. Clara, binabati kita sa iyong napakagandang palabas. Nahuli mo nga ang magnanakaw, pero akala mo ba alam mo na ang buong katotohanan? Bago ka magdiwang, buksan mo ang iyong personal na email. Panoorin mo kung paano pinatay ng pinakamamahal mong asawa ang pangarap mong maging isang ina, Mia. Tila tumigil sa pagtibok ang aking puso. Ang hangin sa paligid ay biglang naging napakabigat. Halos hindi ko na magawang huminga. Mia. Ang babaeng inuwi ni Mateo sa kondo. Ang kabit. Pinilit kong panatilihin ang walang emosyong ekspresyon sa aking mukha. Nagpasalamat ako ng mabilis sa mga mamamahayag. Nagdahilan na kailangan ko nang makipag-usap sa aking mga abogado at nagmamadaling naglakad paalis ng entablado. Binaliwala ko ang mga sumisigaw na reporter na pilit humihingi ng karagdagang pahayag. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas at mabilis na kabog ng aking dibdib. Nang makapasok ako sa loob ng aking pribadong opisina, mabilis kong inikot ang kandado ng pinto. Nanginginig ang aking mga kamay na halos mabitiwan ko ang aking telepono. Binuksan ko ang aking laptop at agad na nag-login sa aking personal na email account. May isang bagong mensahe roon. Walang subject. Isang video file lamang ang naka-attach. Sa bawat segundong lumilipas habang naglo-load ang video, pakiramdam ko ay hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo ang aking kaluluwa. Nang tuluyang mag-play ang video, lumitaw ang isang pamilyar na eksena.
Ito ay kuha mula sa isang nakatagong kamera. Malamang ay inilagay ni Mia ng palihim sa loob ng condo unit na binili ni Mateo para sa kanya. Sa video, nakatalikod si Mateo, nakatayo sa harap ng isang kitchen counter. May hawak siyang isang maliit na bote na naglalaman ng isang kulay asul na likido. Sa tabi nito ay ang paborito kong lalagyan ng tsaa na madalas niyang i-prepare at ipainom sa akin gabi-gabi bago kami matulog. Narinig ko ang malanding boses ni Mia mula sa likod ng kamera. "Babe, ano ba iyang inihahalo mo sa tsaa ng asawa mo? Araw-araw mo siyang pinapainom niyan. Baka naman mamatay iyan ah. Makulong pa tayo." Lumingon si Mateo sa kamera. Ang kanyang muka ay kalmado, may nakapaskil na mapang-asar at walang awang ngiti. "Hindi siya mamamatay, Mia. Bobo ba ako?" Mahinang halakhak ni Mateo habang patuloy na nagpapatak ng likido sa loob ng lalagyan ng aking tsaa. Hormone disruptor at abortifacient ito. Galing pa ito sa isang black market supplier na binayaran ko ng malaki. Unti-unti nitong sinisira ang matris niya at pinapatay ang kakayahan niyang magbuntis ng normal. Tumayo ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang aking mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa monitor, hindi makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa mismong bibig ng lalaking minahal ko. "Grabe ka, babe, natatawang sagot ni Mia sa video. Bakit kailangan mo pang gawin niyan? Di ba mas maganda kung magkaanak kayo para mas lalo niyang ibigay sa iyo ang kumpanya? Baliw ka ba?" Pabalang na sagot ni Mateo. "Naalala mo ba noong nakaraang 2 taon? Noong nagbuntis siya? Muntik nang masira ang plano ko. Kapag nagkaroon kami ng anak, sa bata mapupunta ang lahat ng yaman niya. Hahati pa sa mamanahin kong isang walang kwentang sanggol. At saka, kapag naging ina iyan, mas magiging mahigpit siya sa pera para sa kinabukasan ng anak niya. Kaya noong nabuntis siya, dinoble ko ang patak ng gamot na ito sa gatas niya gabi-gabi hanggang sa dinugo siya at nakunan. Ayokong magkaanak sa babaeng iyan. Mas mabuti nang isipin niyang baog siya habang buhay. Sa ganoong paraan, palagi siyang makokonsensya, palagi siyang susunod sa akin dahil nararamdaman niyang may kulang sa kanya bilang isang babae." Tumigil ang video. Ang screen ay naging itim. Ngunit para sa akin, hindi lang ang screen ang dumilim. Gumuho ang buong mundo ko. Ang sahig na tinutuntungan ko ay tila bumuka at nilamon ako ng buhayan. Napatakip ako sa aking bibig, pinipigilan ng isang malakas na hiyaw na gustong kumawala mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang aking tiyan ay nag-umpisang magwala. Napatakbo ako patungo sa executive bathroom sa loob ng aking opisina, bumagsak sa aking mga tuhod sa harap ng inidoro at isinuka ko ang lahat ng laman ng aking tiyan. Sumusuka ako ng sumusuka hanggang sa puro mapait na laway at apdo na lamang ang lumalabas. Ngunit ang pakiramdam ng labis na pagduduwal ay hindi nawawala. Nakasubsob ang aking mukha sa malamig na marmol ng sahig, ang aking mga luha ay umaagos na parang isang sirang gripo. Bumalik sa aking isipan ang pinakamasakit na yugto ng aking buhay. 2 taon na ang nakararaan. Ang araw na nalaman kong nagdadalang tao ako, ang labis na kaligayahan na naramdaman ko. Ang pagbili ko ng mga maliliit na sapatos, ang patagong paghahanda ko ng isang kwarto para sa magiging anak namin, at pagkatapos, ang gabi ng matinding sakit. Ang paggising ko sa kalagitnaan ng gabi, ang aking pajama ay basang-basa ng sarili kong dugo. Ang pagtakbo namin sa ospital, ang lamig ng ultrasound machine sa aking tiyan, at ang mga nakakadurog na salita ng doktor. "Wala na po ang heartbeat ng baby. I'm sorry, nakunan po kayo." Naalala ko kung paano ko sinisi ang aking sarili, kung paano ko sinampal ang sarili ko sa harap ng salamin. Iniisip na nagtrabaho kasi ako ng masyadong matindi, na hindi ko inalagaan ang katawan ko. Naalala ko kung paano ko umiyak gabi-gabi sa dibdib ni Mateo, humihingi ng tawad dahil hindi ko naingatan ang aming anak. At naalala ko kung paano niya hinagod ang aking buhok, kung paano niya hinalikan ang aking noo at bumulong, "Shh, tahan na. Nandito lang ako, hindi mo kasalanan." Diyos ko, ang mga kamay na humahagod sa aking likod upang patahanin ako ay ang mismong mga kamay na nagbuhos ng lason upang patayin ang walang kamuwang-muwang na bata sa aking sinapupunan. Ang lalaking iniyakan ko dahil akala ko ay nakikiramay sa aking pagdadalamhati ay palihim palang nagdiriwang sa pag-agos ng dugo ng aming sariling anak. Isang malakas, paos,
At hayop na sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Isang sigaw ng isang inang ninakawan ng karapatang magkaanak, isang sigaw ng isang babaeng tinapakan, binaboy at pinatay ng paunti-unti mula sa loob. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang aking mga mata ay namumula na parang dugo, ang aking buhok ay magulo, at ang aking mukha ay basang-basa ng luha. Wala na ang lahat ng awa ko sa mundo. Ang kalungkutan na pumipigil sa akin ay tuluyan ng nasunog at mula sa mga abo nito ay bumangon ng isang purong demonyo na uhaw sa paghihiganti. Dinampot ko ang aking telepono na nakapatong sa lababo. May panibagong mensahe mula kay Mia. Nakita mo na ang halimaw na pinakasalang mo? Nakita mo na kung paano niya pinatay ang anak ninyo? Hawak ko ang orihinal na kopya ng video na iyan, Clara. At hawak ko rin ang mismong bote ng lason na itinago ko bilang ebidensya laban sa kanya. Kung gusto mong maidagdag ang kasong intentional abortion at attempted murder para mabulok siya sa kulungan habang buhay at hindi na kailanman makalabas, makikita tayo 50 milyong piso in cash sa loob ng abandonadong pabrika ninyo sa probinsya. Kapag hindi ka pumunta mag-isa bukas ng gabi o kapag tumawag ka ng pulis, sisirain ko ang ebidensyang ito at aalis ako ng bansa kasama ang tunay na anak ni Mateo sa aking sinapupunan. Oo, Clara. Buntis ako. 2 buwan. Buntis siya. Ang babaeng sumira sa aking pamilya ay nagdadalang tao ngayon ng isang anak na ipinagkait sa akin ng sarili kong asawa. Dala-dala niya sa kanyang tiyan ang buhay na sana ay sa akin habang ako ay iniwang isang basag na sisidlan. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga labi ay dahan-dahang bumuo ng isang nakakakilabot ng ngiti. Akala ni Mia ay siya ang may hawak ng alas. Akala niya dahil nasasaktan ako at uhaw sa hustisya ay madali niya akong mapapasunod sa kanyang mga gusto. Hindi niya alam na ang pagising niya sa natutulog na halimaw sa loob ko ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Gusto mo ng 50 milyon, Mia? Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay pumapailan lang sa malamig na banyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hinihingi mo. At higit pa doon, kinabukasan ng gabi. Ang abandonadong pabrika ng aming kumpanya na nasa laylayan ng probinsya ay nababalot ng matinding kadiliman at nakakabinging katahimikan. Walang mga ilaw sa kalsada at tanging ang maputlang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga butas ng sirang bubong ang nagsisilbing ilaw sa loob ng malaking gusali. Ang amoy ng kalawang at lumang makina ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Pinarada ko ang aking sasakyan sa labas, bitbit ang isang napakabigat na itim na maleta, naglakad ako papasok sa pabrika. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa maalikabok na sementong sahig ay lumilikha ng nakakatakot na alingawngaw. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakatayo si Mia. May hawak siyang isang maliit na flashlight na nakatutok sa aking direksyon. Suot niya ang isang itim na jacket na nakatakip sa kanyang tiyan na hindi pa naman gaanong malaki ngunit sapat na para ipaalala sa akin ang lahat ng ninakaw nila. Mabuti naman at marunong kang sumunod sa usapan, Clara, nakangising sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Wala kang dalang mga pulis? Wala kang kasama? Huminto ako ilang metro mula sa kanya. Ibinaba ko ang mabigat na maleta sa sahig. Tumunog ito ng malakas. Nandito ako. Mag-isa, malamig kong sagot. Inilabas ko ang 50 milyon mula sa aking personal na pondo. Walang makakaalam. Ngayon, nasaan ang ebidensya na ipinangako mo? Ngumisi si Mia. May inilabas siyang isang maliit na itim na hard drive mula sa kanyang bulsa at isang maliit na bote ng gamot na nakaselyo pa. Itinaas niya ang mga ito para makita ko. Narito ang susi sa impyerno ng asawa mo. Pagkatapos nating magpalitan, aalis na ako papuntang ibang bansa. Magsama na kayo ni Mateo sa magulong buhay ninyo habang ako ay mag-enjoy sa pera mo kasama ang anak niya. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay labis na nakakasuka. Buksan mo muna ang maleta. Utos ni Mia, nakatutok ang flashlight sa aking mga kamay. Gusto kong makita ang pera. Baka niloloko mo lang ako.
Walang pag-aalinlangan, lumuhod ako at inansip ang itim na maleta. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito at iniharap sa kanya. Ngunit nang itutok ni Mia ang liwanag ng kanyang flashlight sa loob ng maleta, ang kanyang ngisi ay biglang naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at kalituhan. Ang maleta ay hindi naglalaman ng mga nakasalansan na pera na inaasahan niya. Sa halip, ang loob ng maleta ay puno ng isang bagay na hinding-hindi niya kailanman inaasahang makita sa buong buhay niya. Ano kaya ang tunay na laman ng maletang dinala ko sa abandonadong pabrika na nagpatigas sa buong katawan ni Mia at unti-unting pumawi sa anumang natitirang kayabangan at tapang sa kanyang kaluluwa? Ang liwanag mula sa maliit na flashlight ni Mia ay tumutok ng direkta sa loob ng nakabukas na itim na maleta. Sa halip na makita ang mga patong-patong at nakasalansan na tig-1,000 piso na bumubuo sa 50 milyong pisong inaasahan niya, isang malamig at nakakasilaw na liwanag mula sa isang malaking tablet computer ang bumulaga sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Mia habang dahan-dahan niyang inilalapit ang flashlight, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa ibabaw ng tablet ay may isang makapal na puting folder na may selyo ng gobyerno. At sa mismong screen ng tablet, nakaplay ang isang live video feed mula sa loob ng isang maliit, madilim at malamig na silid investigasyon ng National Bureau of Investigation. Sa loob ng video, nakaupo si Mateo, nakaposas ang kanyang mga kamay sa isang bakal na mesa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis, ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto sa labis na pag-iyak, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot habang kaharap ang 3 matitikas na investigador. Inabot ko ang tablet at pinindot ang volume button upang palakasin ang tunog. Ang paos at duwag na boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong abandonadong pabrika. Hindi ko po ginusto yun. Parang awa nyo na, maniwala kayo sa akin. Umiiyak na pagmamakaawa ni Mateo sa video. Si Mia po, si Mia ang utak ng lahat. Siya ang naghanap ng supplier ng lason sa black market dahil may mga connection siya doon. Siya ang nag-utos sa akin na ihalo iyon sa tiyaan ni Clara gabi-gabi. Binisita niya ako kanina dito sa kulungan at sinabing kukunin niya ang pera ni Clara at tatakas siya. Iiwan niya ako rito para mabulok. Ginamit niya lang ako. Sabihin niyo kay Clara na patawarin ako. Si Mia ang demonyo, hindi ako. Nabitiwan ni Mia ang hawak niyang flashlight. Lumikha ito ng malakas na kalampag nang bumagsak sa sementadong sahig. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay punong-puno ng kayabangan at kasakiman, ay biglang nawalan ng kulay. Tila siya isang estatwang yelo na unti-unting binabasag ng katotohanan. Ipinagkanulo siya ng mismong lalaking inaakala niyang makakasama niya sa kanyang mga kasamaan. Inilaglag siya ni Mateo upang isalba ang sarili nitong balat. Tinitigan ko si Mia nang may isang nakakapasong lamig. Ang ngiti sa aking mga labi ay hindi ngiti ng kaligayahan, kundi ng purong hustisya. Akala mo ba talaga, Mia, makikipagkasundo ako sa babaeng pumatay sa aking anak? Ang aking boses ay isang malamig na bulong na bumasag sa katahimikan ng gabi. Akala mo ba, matapos kong malaman na nilason ninyo ang walang kamuwang-muwang na sanggol sa aking sinapupunan, ay bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay ng masaya at malaya? Hindi. Sinungaling ang lalaking iyan. Sinungaling si Mateo. Nagsimulang umatras si Mia. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakasan sa dilim. Pilit niyang isinusiksik sa kanyang bulsa ang hard drive at ang bote ng lason. Buntis ako, Clara! Buntis ako! Hindi mo ako pwedeng ipakulong! Umiling ako ng dahan-dahan. Dinampot ko ang puting folder mula sa loob ng maleta at inihagis ito sa kanyang paanan. Basahin mo ang mga pahinang iyan, Mia. Iyan ang kumpletong medical records mo mula sa mismong doktor mo na lihim kong pinaimbestigahan kahapon. Alam ko ang totoo. 5 taon ka ng baog dahil sa 3 beses mong pagpapa-abort sa mga nauna mong naging karelasyon. Wala kang anak sa sinapupunan mo. Ginamit mo lang ang salitang iyan para mas lalo akong saktan, para mas lalo mo akong mamanipula. Wala kang kahit anong alas laban sa akin. Bumagsak ang mga balikat ni Mia. Ang kanyang mga tuhod ay nangatog, wala na siyang maisagot. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga plano,
ay tuluyan ng nadurog at naging alikabok sa aking harapan. Sa pagkakataong iyon, isang matalim na liwanag mula sa labas ng pabrika ang biglang sumilaw sa aming dalawa. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay mabilis na pumalibot sa buong pasilidad. Ang nakakabinging wangwang ng mga sirena ay pumunit sa katahimikan ng probinsya. Mula sa mga madidilim na sulok ng pabrika, naglabasan ng mga armadong ahente ng NBI na kanina pa pala nakaposisyon at nakikinig sa lahat ng aming pinag-uusapan. Ang microphone device na lihim na nakakabit sa ilalim ng aking kwelyo ay nagpadala ng lahat ng mga salita ni Mia, ang kanyang pag-amin sa lason, ang kanyang pangingikil ng 50 milyon, at ang kanyang plano ng direkta sa mga autoridad. Mia, inaresto ka namin para sa kasong extortion, conspiracy to commit murder at intentional abortion. Isang malakas at matigas na boses ng ahente ang umalingaw-ngaw habang mabilis nilang nilapitan si Mia. Pilit na nagpumiglas si Mia. Sumigaw siya, nagmura at nagwawala na parang isang hayop na na-corner. Bitiwan niyo ako! Hindi totoo yan! Si Mateo ang may kasalanan ng lahat! Clara, hayop ka! Susumpain kita! Mamamatay kang mag-isa, Clara! Walang magmamahal sa'yo! Hindi ko na pinakinggan ang kanyang mga isinisigaw. Nakatayo lamang ako roon, pinapanood kung paano siya pusasan at kaladkarin palabas ng pabrika patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulis. Ang babaeng nag-akalang kaya niyang tapakan ng aking pagkatao at ang kini ng aking pinaghirapan ay tuluyan ng nilamon ng dilim na siya mismo ang lumikha. Nang makaalis na ang mga pulis, naiwan akong mag-isa sa gitna ng pabrika. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng napakalalim. Wala ng sakit. Wala ng galit. Ang natitira na lamang ay isang malawak, payapa at nakakapagpalayang katahimikan. Tapos na! Tapos na ang laban? 3 buwan ang lumipas matapos ang gabing iyon. Maraming nagbago. Ang aking kumpanya ay mas lalong lumago at nakilala hindi lamang dahil sa aming mga produkto kundi dahil sa katapangang ipinakita ko sa publiko. Ang mga kasong isinampa ko laban sa aking mga naging kalbaryo ay mabilis na umusad sa husgado. Ang hustisya ay hindi naging bulag sa aking mga paghihirap. Isang maaliwalas na umaga, nagpasiya akong bumisita sa pambansang bilangguan. Hindi upang maghiganti pa, kundi upang tuluyang putulin ang huling hibla ng nakaraan na nag-uugnay sa akin sa kanila. Habang naglalakad ako sa mahaba at malamig na pasilyo ng kulungan, tinuro sa akin ng guwardiya ang lugar kung saan nila itinalaga ang mga preso para sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Mula sa malayo, sa likod ng matataas na rehas na bakal, nakita ko sila, si Mama Carmen, ang babaeng laging nakasuot ng mga mamahaling alahas at mapangmatang nakatingin sa akin, ay nakaluhod ngayon sa magaspang na sahig ng pasilyo. Suot ang kupas na kahel na uniforme, may hawak siyang isang lumang basahan at pinupunasan ang sahig ng kulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod, umitim at tumanda ng 10 taon. Wala na ang kanyang kayabangan. Ang naiwan ay isang matandang babae na inabandona ng kanyang sariling kasakiman. Sa kabilang dulo naman ay si Isabel, ang babaeng nangarap na maging asawa ng isang bilyonaryo at magnanakaw ng aking mga mamahaling damit ay nagbubuhat ngayon ng mga mabibigat na balde ng maruming tubig mula sa labahan ng mga preso. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakaayos ay ngayon ay magulo, tuyo at puno ng dumi. Wala nang bakas ng kagandahan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan, kinakain ng matinding pagsisisi at kahihiyan. At sa pinakadulo ng visitors area, nakita ko si Mateo. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, naghihintay na may bumisita sa kanya. Nang magtagpo ang aming mga mata, bigla siyang tumayo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin, ang kanyang mga kamay ay nakadikit dito, at pilit na bumubuka ang kanyang bibig na tila nagmamakaawa, humihingi ng tulong, humihingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit hindi ako lumapit. Hindi ko kinuha ang telepono upang kausapin siya. Tinitigan ko lamang siya mula sa malayo. Walang luha sa aking mga mata, walang galit sa aking puso.
Ang tanging nararamdaman ko habang pinagmamasdan ko ang lalaking minsang naging buong mundo ko ay isang purong kawalan ng pakialam. Hindi na siya bahagi ng aking buhay. Isa na lamang siyang masamang panaginip na nagisingan ko na. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang naglakad palabas ng bilangguan. Sa bawat hakbang ko palayo sa lugar na iyon, nararamdaman ko ang pagkawala ng mga nakikitang kadena sa aking mga paa. Nang makalabas ako sa matataas na gate ng bilangguan, sumalubong sa akin ang mainit at nakakasilaw na sikat ng araw. Ang kalangitan ay kulay bughaw at walang ni isang ulap na nagbabadyang magdala ng ulan. Naglakad ako patungo sa aking nakaparadang sasakyan, isang bagong-bagong pulang sports car. Binuksan ko ang pinto at sumakay. Bago ko paandarin ang makina, ibinaba ko ang aking paningin at dahan-dahang ipinatong ang aking kamay sa aking tiyan. Hindi ito isang haplos ng kalungkutan. Ito ay isang haplos ng pangako. Pangako na aalagaan ko ang aking sarili, na ibabangon ko ang aking pagkatao, at balang araw, kapag nahanap ko na ang tunay na kaligayahan na hindi nakadepende sa ibang tao, bubuo ako ng isang pamilyang puno ng tunay na pagmamahal at paggalang. Pinaandar ko ang makina. Ang malakas at buong tunog nito ay tila isang kanta ng tagumpay. Ibinaba ko ang bintana at hinayaan ang sariwang hangin na tangayin ng aking buhok. Umabante ang sasakyan at binagtas ko ang mahabang kalsada patungo sa dagat, iniiwan ang nakaraan at buong tapang na sinasalubong ang isang bagong umaga. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagdurusa, ang kwento ng aking buhay ay muling nasa aking mga kamay at sisiguraduhin ko ang susunod na kabanata ay magiging napakaganda